All the property na nakapangalan kay Don Peregrino, ang pera sa bangko, ang share sa kumpanya, ang foundation at ang mansyon ay mapupunta kay Miss Consolacion Peregrino. Ang tanging maiiwan kay Ebony Peregrino na nag-iisang anak niyang babae ay ang wedding ring ng namayapang ina at ama na si Don Peregrino. Anunsyo ng attorney. Maraming salamat. Mangyak-ngiyak ang ikalawang asawa ni Don Peregrino nang ianunsyo ang balita at ang manang makukuha niya. Hindi to maaari. Hindi to totoo. Huli kong nakausap si Daddy at wala siyang ganyan sinabi sa akin. Hindi makapaniwala si Ebony. Naghalo-halo na ang emosyon. Ang pagod niya sa international fencing competition at pagkalibing ng kanyang ama kahapon lang dahil sa katandaan. Naroon ang buong pamilya ng pangalawang ina ni Ebony na tila ba tuwang-tuwa sa nangyari. Wala tayong magagawa dahil ito ang nakasulat sa last will and testament ng inyong namatay na papa. Nasa National Bank ang wedding ring ng parents mo. Maaari mo nilang kunin kung ikaw ay tanggap ng nangyari. Saad ng attorney. No, hindi! It's not about the money dahil alam ni Ebony na hindi naman talaga mahal ni Consolacion ang kanyang ama, kundi pera lang ang habol nito. Nang mamatay ang ina niya, 2 taon na ang nakakalipas. Ebony knows na matalik na kaibigan ng ina niya ang naging stepmom niya, kaya hindi niya matanggap. Never niyang nakasundo ito simula nang ipakilala ito sa kanya ng ama. Alam mo kung bakit hindi binigay sa'yo ng daddy mo ang mana? Dahil buong buhay mo, simula nang magkaisip ka, umalis ka sa pamamahay niya. Hinayaan ka niya kahit lungkot na lungkot siya dahil gusto kanyang maging masaya. Hinayaan ka niya sa boarding school mo abroad at fencing competition. Kaya bakit ka magkahangad na mapunta sa'yo ang mana? Mas mahal ako ng ama mo kesa sa'yo. Kaya sana hindi ka na nagulat, Ebony. You gold digger! Alam mo sa sarili mo na hindi mo minahal ang daddy ko. At alam mo sa sarili mo na pera lang ang gusto mo sa kanya. Hindi ka naging mabuting asawa sa kanya. Bakit ka naman ganyan sa akin? Nagkukunwaring umiiyak ang stepmom ni Ebony habang naroon pa ang attorney na humawak ng last will ng ama ni Ebony. Alam ni Ebony na wala siyang magagawa kaya umalis na siya roon. Dumiretso siya sa salid niya sa mansyon. Doon ay nag-iiyak. Wala na ang kanyang ama at hindi niya alam kung sasama pa ba ang loob niya rito ngayong patay na. Ilang beses siyang sinaktan ni Consolacion. Ito rin ang dahilan kung bakit siya pinadala sa boarding school. Ginawa siyang masama sa harap ng ama niya at naiinis siya na hindi man lang siya pinakinggan ng ama. Kinabukasan, nagising si Ebony sa sakit ng ulo at idagdag pa ang ingay mula sa baba ng mansyon. Doon lang niya naramdaman ang gutom, lalo na at maghapon siya kahapon na hindi lumabas ng silid niya. Balak din niyang umalis at bumalik sa kondo niya para hindi makita ang Konsolasyon na iyon. Nasa hagdan pa lang siya ay nabigla siya ng isa-isang nilalabas ng mga tao ang gamit ng mansyon. Wait, anong ginagawa niyo sa gamit ng mansyon? Bumaba si Ebony. Ngunit hindi pa rin sila tumigil. Wala si Consolacion sa paligid. Mas lalong nagulat si Ebony nang mapansing inaakyat sa truck ang gamit at isang truck naman kung saan nilalabas ang ipangpapalit na gamit. Kung dati ay light, ngayon ay biglang naging dark. Panglalaki ang tema ng sala. Natigilan si Ebony nang may isang lalaki ang pumasok na nakasuit and tie at saka tinanggal ang shade na suot nito nang huminto sa harap niya. Nakataas lang ang kilay niya sa lalaki na mas matangkad sa kanya. Sino ba kayo? Utos ba ito ni Consolacion? Ibalik niyo mga gamit sa bahay dahil ang ilan doon ay gamit ng mami ko, lalo ng mga painting at mga poetry vase. No, hindi mo ako pwedeng utusan. What? Sino ka ba? My name is Dean Borromeo. This house ay bahay ko na pagkatapos kong bilhin ito sa stepmom mo. And you, Ebony Peregrino, you are my soon-to-be wife. I paid 20 million pesos
para ikasal sa akin. What did you say? I said what I said, Miss Peregrino. Nasa iyo na yun kung maniniwala ka. You can't do this to me. Whoever you are, wala akong time makipag-joke. I need to go back to my condo dahil I need to attend my practice sa fencing. Huwag ka nang dumagdag pa sa problema ko. Go on, whatever you want. Pero sa oras na makikasal ka sa akin, dito ka na mismo uuwi. Sira ulo ka. Nabigla si Ebony nang ipakita sa kanya ang isang papel. Isang kontratang naroon ang pangalan niya na nagsasabi na binenta nga siya ng stepmom niya sa lalaking kaharap niya. Kinusot niya ito at binato kay Dina. Tumama naman sa dibdib ng binata. Huwag kang mapapakita sa akin. Lamunin mo ng buo ang bahay na binili mo. Galing sa nakaw. Agad na tumalikod si Ebony at nakasunod lang ng tingin si Dean sa kanyang pag-akyat sa second floor. Tuluyang umalis si Ebony sa mansyon, ngunit hindi na niya naabutan ang nagpakilalang Dean sa kanya. Dala ang isang malaking maleta ay nagbiyahe siya gamit ang nag-iisang kotse pabalik sa kondo niya. Makalipas ng isang oras ay nakabalik na siya sa kondo. Pagod na pagod siya, hindi lang physically but mentally and emotionally. She feels the loneliness sa kondo. Wala na siyang kakampi, kundi ang sarili niya. Naalala niya si Dina. Parang nakita ko na siya dati. Hindi ko lang maalala kung kailan at saan. Bulong na Ebony sa kanyang sarili. Dahil sa pagka-curious ni Ebony, ay kinuha niya ang tablet niya, searching the name of Dean Borromeo, at agad na lumabas ang mga resulta nito sa Google. All the website na nagpapatunay kung sino ito. Nabigla siya nang malamang top-notcher sa bar sa batch nila. Naroon ding marami na itong naipanalong kaso at palagi itong kumakampi sa mga victim ng pang-aabuso. He graduated master's degree sa Oxford University at business management sa Harvard. Wow! Nagsusumigaw ang pagiging elegante ng binata. Maraming sikat na babae mula sa politiko at artista ang nalink kay Dina. Pero lahat ng yon ay wala at hindi naman confirm na naging karelasyon nga ng binata. Kung matalino siyang tao, bakit naman niya ako bibilhin? Hindi niya ba alam na against my right yun? Hindi na rin uso ang slavery today. Bobo ba siya? Sa inis ay binato niya ang tablet sa sofa at nahiga. Pero iniisip pa rin niya kung saan niya unang nakita si Dina. Ginugulo ni Dina ang isipan niya. In the next day, dumiretso na lamang siya sa gym venue kung saan nagpa-practice ang kasama niya sa Philippine fencing team. Nagbihis na muna siya ng damit niya at lumabas. Abala na rin ang lahat at maririnig ang espadang ginagamit nila sa pagpapractice. I need a pair, Captain. Wika niya sa leader ng team nila. Locson, maglaban na muna kayo ni Peregrino. Yes, Captain. Pumwesto si Ebony at ang kapwa niyang babae. Parehong suot ang shield sa muka. Nang hudyat na magbigay ng signal ang referee, ay nag-umpisa na silang maglaban. Puno pa rin ng galit sa Ebony sa nangyari, kaya halos ibuhos niya sa kalaban ang kanyang emosyon. Time's up! Winner, Peregrino! Pawisan na tinanggal ni Ebony ang suot niya na takip sa muka at nagulo ang ilang strands ng buhok niya. Bahagyang hingal din. Sinamaan naman siya ng tingin ng nakalaban, pero walang pakialam si Ebony. May nag-aanap sa'yo. Nasa bleacher naghihintay. Wika ng captain nang makilapit kay Ebony. Sino raw? Si Dean Borromeo. I don't know na. Magkakilala pala kayo. He said na girlfriend ka raw niya. Kailan pa? What? Agad na napasulyap si Ebony sa bleacher at naroon nga si Dean na naghihintay sa kanya. Inis na lumapit si Ebony kay Dean na bumaba sa bleacher. What are you doing here? Di ba sinabi ko na huwag ka nang magpapakita sa akin? Bakit hindi ako magpapakita sa'yo? You are soon to be my wife. Imposibleng hindi. And beside, you need a bless na makita ako today. Kinagago mo ba ako? No, but I want you to know that I can help you if you want. I know what you really want. I am a lawyer. What do you mean? I can help you na mabawi ang mana mo sa stepmom mo.
Ang akala ko ba kakampi mo siya? Kasi binili mo ang mansyon. Tinanggal mo ang paintings ng mami ko at binili mo kay Konsolasyon. Paano ako maniniwalang kaya mo akong tulungan? Dahil may kailangan din ako sa'yo para matulungan kita. Kayang-kaya kong mabawi ang lahat ng kinuha sa'yo. In one condition. Pakasalan mo lang ako. Natigilan si Ebony. Para bang nagmamakaawa si Dean sa huling sinabi nito sa kanya. Desperate ka bang makakuha ng asawa? As far as my concern, maraming babaeng na link sa'yo. Bakit hindi ka pumili raon? Napangisi si Dean. So, you're searching about me? Hanggang saan ang nalaman mo? Actually, I can tell you whatever you want. Basta umuwi ka lang sa mansyon at mangangako ka sa kondisyon ko para hindi masayang ang binayad ko sa peke mong nanay. Kailangan mong umuwi dahil kung hindi, ikaw ang sisingilin ko kung ayaw mong magpakasal sa akin. Yun ay, kung kaya mong magbayad ng 20 million ng buo. Ayaw ka ng installment. Napapaisip tuloy si Ebony kung talagang lawyer ang kausap niya. Hindi alam ni Ebony kung saan siya lulugar. Wala pa sa plano niya ang mag-settle down sa lalaking hindi niya naman kilala at hindi niya mahal at mas lalong hindi rin niya kayang magbayad ng ganong kalaking halaga dahil wala nga siyang nakuhang mana. Kung iniisip mo na tumakas, mahanap at mahanap pa rin kita. Kasi nakasealed ang kontrata legally na kailangan mong magpakasal sa akin. Parang hindi naman kasal ang gusto mong ipropose sa akin. It's more like sakal. Natawa na lamang si Dina. Napansin ni Ebony how Dean light up his face nang tumawa ito. Bakit masyado kang eager na magpakasal tayo? Tulungan ako para mabawi ang mana ko. Sino ka ba talaga? Sabihin na natin na ito ang way ng pagbalik at pagtanaw ko ng utang na loob sa mami mo at sa'yo. Natigilan si Ebony at bumilis ang tibok ng puso niya. Magkakilala na ba tayo? Magkita na lang tayo pag handa ka na, Ebony. May kaso pa akong dapat tapusin. Pagkatapos ni Dean makausap si Ebony, ay nagawa pa niyang dumalo sa last hearing ng kasong hawak niya. Naghihintay na lang sila ng resulta at alam niyang aayon ang lahat sa kanila ng biktima. Habang buhay na pagkakakulong para kay Mr. Romualdez dahil siya ay guilty. Hindi na gaanong napagtuunan ng pansin ni Dean ang iba pang paliwanag ng judge. Ayos nang marinig niya ang guilty plea sa suspect na gumahasa sa anak ng babaeng hawak niya ngayon. Hindi naman makapaniwala ang kabilang panig sa naging resulta at masama ang tingin kina Dean. Maraming salamat, Mr. Borromeo. Naiiyak pa ang ina ng biktima. Wala pong anuman. Sabi ko po sa inyo, magtiwala lang po kayo sa akin. Gagawin po natin ang lahat. Makuha niyo lamang ang hustisya. Hindi pa rin makapaniwala ang babae, kaya niyakap na lang ni Dean ang ina ng biktima. Paglabas nila ng korte ay halos magkagulo dahil sa dami ng media na nagkalat at gustong makausap si Dean. Biruin mo sa taon na iyon, pang-10 kaso na ni Dean na naipanalo. Hindi pa siya natatalo ng kahit na sino. Ano pang masasabi niyo sa kaso ng kayo ang nanalo? Tanong ng isa sa mga reporter. I think it's my lucky day. Sabay tawa ni Dean. Paano na lang po kung mag-request ng pangpiyansa ang suspect? Hindi yun mangyayari. Sinisigurado ko yun. Natigil ang kaguluhan nang biglang umeksena ang kalabang lawyer ni Dean, si Henry Jao, na nakalaban din ng ilang beses sa ilang kaso. Ngumiti si Henry kay Dean at nakipag-shake hands. Congratulations, Mr. Borromeo. Maraming salamat. Kung ako sa'yo, huwag kang dikit ng dikit sa politiko. Sometimes, pumili ka rin ng kasong hahawakan mo. At kahit papaano, manalo ka naman sa susunod. Saad ni Dean. Ngumisi lang si Henry, ngunit ramdam ni Dean ang inis ng kausap. Hindi mo pa nakikita kung sino ang makakatapat mo, Mr. Borromeo. At dahan-dahang lumapit kay Dean at bumulong. Wala silang balak gantian ka. Magulat ka na lang, isa sa malapit sa'yo, ang patayin nila. Maliit lang ang mundo,
para hindi nila mahanap kung sino ang target nila. Kaya wag kang mayabang. Napakunot noo si Dina nang tuluyang lumayo si Henry habang hinahabol ng ilang media para ma-interview. Hinayaan na lang ni Dean ang threat na iyon dahil palagi naman siyang nakakatanggap. Halos 3 araw ding nag-isip-isip si Ebony kung papayag ba siya sa kasunduan kay Dean. Pero wala siyang magagawa dahil wala naman siyang pambayad sa 20 million na ibinayad sa kanya. Kaya inis na inis siya sa konsolasyon na yon sa pagbenta sa kanya sa binatang iyon para ipakasal. Wala rin siyang gaanong damit sa kondo dahil palagi siyang nasa labas ng bansa dahil sa fencing competition kaya hindi siya nahihirapan mag-ayos. Utos pa ni Dean na susunduin siya nito sa kondo at sabay uuwi sa mansyon. Siguro kung may babawiin siya ay ang foundation at bahay ampunan na pinatayo ng mami niya. Kahit iyon na lang ay wala na siyang pakialam sa pera ng ama niya. Pagkababa niya, napansin niya ang naka-men in black sa lobby na lumapit sa kanya. Naalala niya na baka nagtatrabaho ito kay Dean. Kayo ba ang pinadala ni Atty. Dean Borromeo? Tanong niya sa 3. Yes po ma'am, hindi raw po siya makakahabol dahil sa mga kaso na hawak niya. Kaya kami na lang po ang magsusundo sa inyo. Oh, talk shit din pala ang isang yun. Okay. Kami na lang po dyan sa gamit mo. Kinuha ng isang guard ang maleta ni Ebony at ito na ang naghila. Pakiramdam ni Ebony ay bantay sarado siya sa mga ito na akala mo mawawala siya. Unang sumakay si Ebony sa puti at mahabang photon car. Saka naman sumunod ang 3. Kalahating oras nang mapansin ni Ebony na lumihis ng daan ang kotseng sinasakyan niya. Ito na ba ang daan patungo sa mansyon? I think mali ang dinaraanan niyo. Ngunit walang sumasagot sa mga ito. Hey! Did you hear me right? Hindi ito ang daan pauwi sa mansyon. Tinitignan lang siya ng 3 bodyguard at ang isa naman ay ngumisi. Doon na nakaramdam ng kaba si Ebony at napapamura. Manong, stop the car! Mas lalo pang binilisan ng driver ang pagmamaneho. Diyos ko, sino ba kayo? Ito bang utos ni Dean? Ang takutin ako? Hindi naman tayo pupunta kay Atty. Ikaw ang gagamitin namin para siya ang pumunta sa amin. Ano? Mabilis na kumilos si Ebony. Ngunit dahil malayo siya sa pinto ng kotse, ay agad siyang hinarangan. Nagawa pa niyang masipa ang isa sa muka. Tulong! Agad na tinakpan ng isa ang bibig niya gamit ng puting panyo. Nagpupumiglas pa rin si Ebony at nilalabanan ang malakas na amoy mula sa panyo at umuungol para makagawa ng ingay. Patahimikin niyo yan! Tumigil ang mundo ni Ebony nang sikmuraan siya ng isa. Sa sobrang sakit ay agad siyang nawalan ng malay. Gogo ka ba? Hindi sinabing sasaktan yan. Ang kulit eh. Sabi mo patahimikin ko. Lagot tayo kay boss nito. Ang sabi patahimikin. Wala tayong sasaktan. Samantala, pagkatapos ng maghapon na trabaho ni Dean, ay dumiretso siya sa kondo ni Ebony. Halos magdadalawang oras na siyang naghihintay sa lobby. Wala ring sumasagot sa mga tawag niya mula sa dalaga. Lumapit na rin si Dean sa receptionist ng gusali para hindi sila magabihan sa biyahe. Good day to you. I would like to know kung lumabas na ba si Miss Ebony Peregrino. E-check ko lang po sir. Sino sila? Dean Borromeo, her boyfriend. Nabigla ang receptionist na dalaga at nang makilala si Dean ay bahagyang kinilig habang nagtitipa sa keyboard. As of here, sir, kakalabas lang ni ma'am kanina pa pong 2 p.m. What? Naalala ni Dean na wala man lang confirmation ang dalaga sa kanya. Maraming salamat. Agad na tumawag si Dean sa mansyon para masigurong naroon ang dalaga. Ngunit wala rin. Ilang segundo lang pagbaba niya ng phone ay may nagbuzz ng message sa kanya. Bahagyan ng laki ang mga mata niya nang makitang si Ebony ang nakagapos sa litrato habang may piring sa mata at bibig. Si Ebony naman ay hawak ng sindikato na kalaban ni Dean sa nakaraang kaso. Naririnig ni Ebony
ang ingay mula sa mga nagtatawan ng lalaki sa paligid niya. Ngunit wala siyang makita dahil sa nakatakip na tela sa mata niya. Hindi ko alam kung bakit ako. Hindi naman ako masamang tao. Lord, please give me someone na magliligtas sa akin. Hindi pa ako pwedeng mamatay na hindi na mabawi sa bruhang konsolasyon na yan. Ang bahay ampunan ng mama ko. Sa isip-isip ni Ebony, hindi alam ng dalaga kung ilang oras na siyang naroon. Naghalo-halo na ang pawis at luha niya. Ramdam niya pa rin ang sakit sa pagkakasigmura sa kanya at isabay pa ang gutom. May nagtanggal ng takip sa bibig ni Ebony. Mga walang hiya kayo! Sa oras na makatakas ako, lagot kayo sa akin! Paano ka nga makakatakas kung wala namang tulong na darating? Hindi ito maaari! Halos mangiyak-ngiyak si Ebony. Wala na siyang kakampi kahit na sino. Anong gagawin natin sa kanya? Di pa tayo bikin kung hindi darating ang mayabang na attorney na yun. Wag po please. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bodega kung nasaan sila. Utas ang kamay! Saad ng pulis. Mas lalong naiyak si Ebony na baka matamaan siya ng bala ng baril. Natumba pa ang kinauupuan niyang bangko nang matamaan ito ng papatakas na suspect. Napapasigaw si Ebony sa takot. Please, huwag niyo akong papatayin. Marami pa akong pangarap. Natagilan si Ebony sa kanyang sasabihin nang may magtanggal sa piring niya. Halos masilo pa siya sa liwanag at natanaw niya ang nag-aalalang si Dean. Mabilis na inalis ni Dean ang pagkakatali niya sa bangko. Let's go! Pinunasan ni Dean ang luha niya at binuhat na para bang bagong kasal. You're safe now, Ebony. Napayakap na labang si Ebony kay Dean habang nakasiksik ang mukha niya sa balikat ni Dean. It's true that she feels safe while Dean embracing her palayo sa lugar na yon. Makalipas ng kalahating oras, naihatid na si Ebony ni Dean sa ospital para matignan ang lagay nito. It found out na nagkaroon ng traumatic reaction ang tiyan niya dahil sa pagkakasuntok sa kanya sa sikmura. Kaya kailangan munang ma-admit ni Ebony sa ospital. Is this really necessary? Yes, it is. Kailangan mong magpahinga. Nagbabadyang umalis si Dean. Aalis ka ba? Yes, I need to go. I need to fix some important matters. Ebony, ligtas ka na rito. May nagbabantay sa labas. Kung may kailangan ka, wala nang mananakit o gagalaw sa'yo. Pero nararamdaman pa rin ni Ebony ang pangamba kaya inabot niya ang kamay ni Dean. Nabigla naman ang binatang attorney pero hindi siya nagpahalata. Dito ka lang muna. Umalis ka na lang pag nakatulog na ako. Madali namang kausap si Dean. Naupo siyang muli. Thank you. No need to thank you. May kasalanan ako. It's because of me. Kaya ka napahamak. And that's so. Kailangan mong dumikit sa akin hanggat hindi pa nila matanggap. Natalo ko sila. Gusto ko sanang humingi ng sorry sa nangyari. Hindi ikaw ang nariyan, kundi dapat ako. Hindi alam ni Ebony ang sasabihin niya, lalo na at may ganitong side pala ang attorney na akala niya ay puro biro lang ang alam at kung sinong makaasta pagkaharap siya. You can sleep now, Ebony. Nandito lang ako. Hindi pa rin bumibitaw si Ebony sa kamay ni Dean. Hinintay ni Dean sa Ebony hanggang sa makatulog. Nakatingin lang siya sa mukha ni Ebony hanggang sa maisipan niyang iwan na muna ito. Hinaplos niya ang mukha ni Ebony at saka hinalikan sa noo. Paglabas ni Dean ay naroon pa rin ang bodyguard na itinalaga niya sa dalaga. Pakibantayan ng maayos si Ebony. Huwag kayong lilingat sa kanya. Maliwanag ba? Opo, sir. Sabay na sagot ng dalawa. Alis na muna ako. May kailangan pa akong tapusin. Hindi nagtagal si Dina nang makaalis siya sa ospital ay nakarating siya sa presinto ng pulisya. Attorney! Bati ng isang pulis roon na tumulong sa kanya sa operasyon para mailigtas si Ebony sa kamay ng sindikato. Nasaan na sila? Nasa interrogation room na po sila. Pwede ko ba silang makausap? Tinitigan ni Dean ang pulis na namumuno roon na tila ba
may gustong ipahiwatig. Pwedeng-pwede, sir. Maraming salamat. Hinubad ni Dean ang coat niya at inabot sa bodyguard niya. Pinagbuksan siya ng pinto ng isa roon na pulis. Pagkapasok niya, sinara niyang muli at naiwan siya kasama ang nakaposas na 5 sospek sa pagdukot kay Ebony. For Dean, hindi lang basta ang pag-aalala niya kay Ebony. They have deep connection na siya lang ang nakakaalala. That's why, nilalapitan niya ngayon ang dalaga, maliban sa gusto niya itong tulungan. Ang kapal naman ng mukha niyo. Nahawakan siya. Walang emosyon na sigaw ni Dean at saka kinwelyuhan ang isa at saka sinuntok sa muka. Dean knows kung gaano katakot si Ebony sa nangyari. He promised na proprotektahan niya si Ebony sa kahit na anong mangyari. Takot na takot ang mga sospek. Sinunod naman niyang sipain ang isa. Walang kalaban-laban ang mga ito kay Dean. Gagawin ni Dean ang lahat, makapaghiganti lang siya sa ginawa kay Ebony. Halos palumpo at hindi makilala ang basag na muka ng mga sospek sa ginawa ni Dean. Para bang ginawa niyang punching bag. Huminga siya ng malalim at halos dumugurin ang knuckles niya, pero wala lang ito kay Dean. Lumabas siya na nakahandusay ang mga sospek at sinuot niyang muli ang coat niya. Nakausap ko na sila. At for sure, hindi na nila muli gagawin ang ginawa nila. Uwi ka ni Dean sa pulis. Mabuti naman kung ganun. Maraming salamat ulit sa pagtulong. Walang anuman, attorney. Tumawag ka lang sa amin kung sakaling kailangan mo ulit ng tulong. Sumunod na araw, nang ma-discharge si Ebony sa ospital, Dean is still there para hintayin siyang makalabas at susunduin na rin. Habang naglalakad si Ebony kasama si Dean, napansin niyang may benda ang magkabilang kamay ng binata. Iniisip ng dalaga kung saan ito nakuha ng binata. Ilang sandali lang nang makapasok sila sa kotse, kinuha naman ni Dean ang tablet at ilang files. You can check it. Like I said, I can help you para mabawi ang kinuha sa'yo ng stepmom mo. Sinilip ni Ebony ang mga ito at napansin nga niya ang litratong naroon. Consolacion Peregrino was gambling queen. Mahilig siya magkasino. Halos linggo-linggo siyang naroon at sa pagkakaalam ko, sa Gazina Hotel. I found out also na naghahanap siya ng bagong magmamayari ng Mother's Arm Foundation from your late mother. What? No, it can't be. Hindi niya pwedeng ibenta sa kung sino lang yun. Yeah, I know. Pero gagawa tayo kaagad ng hakbang. Lalo na at nalaman ko from the attorney na pinagkabilinan ng ama at ina mo na pineke nila ang pirma ni Don Peregrino para mapunta sa kanya ang lahat ng mana. This could be falsification of public documents. May ilan din na pwedeng ikaso sa kanya. Lalo na at ang foundation ay bawal ibenta. Lalo na at pinag-utos sa last will ni Don na bawal itong ipasa kung kanino. Kung hindi siya ang mamamahala, kailangan ilipat sa'yo ang pangalan nito. So what should we do? We should marry first. Yun ang usapan. Paano naman kung tapos na ang lahat ng to? Paano tayo maghihiwalay? May annulment, Ebony. Attorney ang mapapangasawa mo. Madali lang sa akin gawin ang bagay na yon. I can fake the marriage contract na magmukha siyang legal. Pero bakit kailangan pa nating magpakasal? Kung pwede naman kitang bayaran ng malaki. Kung mababawi ko na lahat ng yon. I need to protect you while doing this. Kung nakatali ka sa akin, walang gagalaw sa'yo, Ebony. Dahil takot sila sa akin. Sige nga, Ebony. Bayaran mo na nga ako ng 20 million na binayad ko sa stepmom mo. Inismidan lang ni Ebony ang binata tungkol sa utang na 20 million. Kailangan ko rin bang matakot sa'yo? No. Wala kang dapat katakutan. Anong mangyayari sa atin habang mag-asawa tayo? Should we do things like husband and wife? Napangisi si Dina. Why? Gusto mo ba? Pagbibigyan kita kung gusto mo. Namula ang pisngi ni Ebony sa hiya at agad umiwas ng tingin. Ang kapal mo naman. As if naman na may mangyayari sa atin habang nasa kasunduan tayo. Hindi kita pinipilit, Ebony.
Sabay tawa ni Dina. Paano yung pag-archery ko? Magagawa ko pa ba yun? Yes, of course. Magagawa mo pa rin lahat ng ginagawa mo, katulad ng dati. Napatango si Ebony. Pansin niyang mukha namang harmless si Dina. Yes, marry me soon. And we'll start this drama, attorney. I do, Ebony. Kinuha ni Dina ang kamay ng dalaga at saka binigyan ng halik sa likod ng balad nito na may matamis na ngiti sa labi. Nang makauwi sila sa mansyon, ay agad muling nagpaalam si Dina dahil sa trabahong tatapusin nito sa law firm. Mag-isang kumain si Ebony sa harap ng mahabang pagkain. Gusto pa sana niya nga hintayin si Dina, ngunit nagsabi na ito na huwag na siyang hintayin. May ilang araw pa siyang magpapahinga sa mansyon bago siya bumalik sa training. Halos hindi rin siya makatulog nang dumating ang oras ng pahinga. Maraming pumapasok sa isipan ni Ebony, kaya lumabas na muna siya para magpahangin. Halos hindi rin makilala ni Ebony ang buong mansyon. Nang makalabas siya ng hardin, napansin niyang nakaupo roon si Dean sa harap ng bilog na lamesa at ginagamot ang kamay. Agad siyang lumapit sa pwesto ni Dean. Hindi ko alam na dumating ka na pala. Hindi kita ginising dahil sabi ng mga katulong, nagpapahinga ka na. Hindi ako makatulog, actually. Naupo rin si Ebony sa bakanteng upuan katabi ng kay Dina. Tulungan na kita dyan. Kinuha ni Ebony ang kamay ni Dean at hindi naman nagpapigil sa dalaga. Saan mo ba nakuha to? Ang ganda ng kamay mo. Hinayaan mo lang masugatan. Pansin ni Ebony ang sugat sa knuckles ni Dina. Wala naman yan. Malayo sa atay yan. Pero pag dinikit ko yan dito. Sabay lapit ni Dean sa kamay niya sa parte ng atay niya. Malapit na siya. Hindi alam ni Ebony kung matatawa ba siya sa daddy jokes ng binata, kaya kinuha na lang niya ang kamay ni Dean upang gamutin muli. Kumain ka ba ng marami? Oo naman. Pinapanood lang ni Dean si Ebony kung paano siya gamutin nito sa kamay at hinihipan pa kapag nalalagyan ng alkohol. Pero hindi naman maramdaman ni Dean ang hapdi dahil nakatuon ang atensyon niya kay Ebony na para bang ito ang pinaka-interesadong bagay sa buong mundo. Bakit ka pala nag-lawyer? Ano bang exciting sa ginagawa niyo? Alam mo yung mga dahilan ng mga bata? Simple man ang sagot na yon. Gusto kong makatulong sa nangangailangan. Dahil dati akong nangangailangan pero walang tumulong sa akin para makuha ko ang hustisya para sa pamilya ko. Natigilan si Ebony nang mapansin niyang may lungkot sa boses ng binata pero nagpatuloy lang siya sa paggamot sa kamay ni Dina. Maraming nangangailangan ng hustisya. Ang exciting doon, yung makuha ng pamilya at mga tao ang hinahanap nila galing sa amin. Iba-iba kasi ang prinsipyo ng mga katulad ko. Malaking ang makukuha mong pera rito. Depende sa kasong hahawakan mo. Pero mas gusto ko sa parte na tutulong ka sa mahihirap. Dahil alam kong mahirap maghirap. Hindi siya madali. Maraming salamat naman kung ganyan ang iniisip mo. Oh, tapos na. Nakita na lamang ni Dina na may bagong benda ang kamay niya at saka muling tinignan si Ebony. Maraming salamat, Ebony. Bago ko pala makalimutan, our wedding will be held tomorrow morning. Ipapadala ko na lang sa kwarto mo ang susuotin mo. Sa lodge na kakilala ko, magpapakasal tayo para wala tayong aasikasuhin. Ang alam ko, nangangarap ka rin ng magandang kasal pero hindi ko maibibigay yan sa'yo. We're doing this dahil sa kasunduan. Dahil hindi rin ako ang lalaking pinapangarap mo. Okay lang sa akin, Dean. May kinuha si Dean sa bulsa niya at pinakita kay Ebony ang singsing na may malaking diamond sa gitna at sa paligid nito ay maliliit na bersyon. Well, this ring is like a bond for us hanggang sa matapos ang kasunduan. Inabot ni Ebony ang kamay niya at hinayaan niya na isuot ito ni Dean sa kanyang daliri. They are both stranger para kay Ebony, pero it likes matagal na silang magkakilala. Nagkatatigan sila ni Dean. For Ebony, this night is near to magical.
at ang bilis ng tibok ng puso niya habang hawak pa rin ni Dean ang kamay niya. And the next day, si Ebony ang nag-makeup sa kanyang sarili. Nauna na si Dean sa place kung saan sila magpapakasala. Nilagyan lang ni Ebony ng maliit na white veil ang ulo niya na may kasamang maliliit na bulaklak. Below the knee ang white wedding gown niya na may maliliit na details ng bulaklak habang may maliit na balloon sleeve at nakasuot siya ng white shoes na hindi naman gaanong kataasan dahil sa maliit na takong nito. Namangha pa si Ebony na perfectly fit sa katawan niya ang wedding gown na binili ni Dean para sa kanya. Nang makita ni Ebony ang sarili sa salamin ay bumaba na siya sa sala, dala ang wedding flower niya. Ready na po ako, Manong. Sige po, at sumakay na po kayo, ma'am. Kalahating oras ang biyahe mula sa mansyon patungo sa munisipyo. Naghihintay si Dean sa labas ng silid kung saan sila ikakasal ni Ebony at nang dumating ang dalaga ay nabigla ito sa kagandahan. Mas lalo lumitaw ang ganda ni Ebony sa mga mata niya habang papalapit ito sa kanya at hindi niya maiwasang mamangha na tila ba isang diyosa lalo na sa suot nito. Late ba kami? Na-traffic sandali. Doon lang natauhan si Dean. Hindi naman, sakto lang ang dating nyo. Binuksan ni Dean ang pinto at unang pumasok si Ebony. Maraming salamat. Ilang sandali lang ay nag-umpisa na ang seremonya na tila ba secret wedding dahil tatlo lang sila ang nasa loob, ang judge na magkakasal sa kanila at sina Dean at Ebony. Nagtungo na sila sa pagpipirma ng marriage contract hanggang sa mag-I do sila sa isa't isa. You may kiss the bride. Nakangiting anunsyo ng judge. Bahagyang kinabahan pa si Ebony at humarap kay Dean. Unti-unting inangat ni Dean ang white veil ni Ebony at hinawakan ng kamay ang magkabilang pisngi ni Ebony. Ipinikit na lamang ni Ebony ang mga mata nang inilapit na ni Dean ang mukha nito sa kanya. Napangisi naman si Dean, ngunit binigyan lang ni Dean si Ebony ng halik sa gilid ng labi at saka sila naghiwalay. Congratulations to the both of you and best wishes. Thank you. Maraming salamat, Judge. Makalipas ng ilang minuto ay dumiretso sila Dean at Ebony sa isang private yacht. Naglalakad sila Ebony ng tulay na kahoy at bahagyang nahihirapan siya patungo sa yacht ng binata kung saan ito nakaparada. Wait, Nagtatakang tumingin si Ebony kay Dean. Bakit? mukhang nahihirapan ka. Hindi ka lang nagsasabi. Bumaba si Dean at hinubad ang sapatos ni Ebony at doon lang naramdaman ni Ebony ang komportable sa paa na wala ang sapatos niya. Let's go. Hinawakan ni Dean ang kamay niya habang ang isang kamay naman ay hawak ang sapatos ni Ebony. Hindi maiwasan ni Ebony na hindi matuwa kung paano umakto si Dean para sa kanya. Bakit pala rito tayo pumunta? Dito ba tayo magsa-celebrate ng wedding natin? Yeah, I prefer here. Punta tayo sa kabilang isla so you can relax for our honeymoon. And then, we will go back again here in the city. Para naman hindi masayang ang leave ko sa opisina. Matagal na akong hindi nakakapasyal sa beach. Pero wala akong gamit na dala. Meron sa yacht. Nagpabili ako sa assistant ko ng mga damit na para sa'yo. Tumango na lamang si Ebony. Palagi na lang may plano si Dina. Nandito na tayo. Bahagyang malaki ang yacht at pwede pang magganap ng maliit na party para sa ilang invited kung sakali. But Dean did not do that para silang dalawa lang talaga. Inalalayan ni Dean sa Ebony na makatawid patungo sa loob ng yacht saka naman sumunod si Dean. You can explore here. Lumabas si Dean sa main at sumunod naman si Ebony at may nakahanda roon na champagne. Kumuha siya ng baso para sa kanila at saka inabot kay Ebony ang isa. Maraming salamat. How come na nakabili ka ng ganito? Ang mahal ah. This is gift from my clients na nakipag-divorce sa abusive husband niya. Wow! Hindi maiwasan ni Ebony ang mamangha. You can drive? Yes, of course. Nakasunod lang si Ebony kay Dean
nang pumasok na ito sa loob para paandarin ang yacht. Pinapanood lang ni Ebony si Dean kung ano ang pinipindot nito hanggang sa umandar ito ng may tamang bilis. Agad na lumabas si Ebony para pagmasdan ang paligid, lalo na ang dagat. Ilang sandali lang ay dumaong sila sa dalampasigan. Sa gitna ng paraisong lugar na iyon, nakatayo ang 2-story house na animoy vintage. All white and brown ang kulay na may wall sa baba na gawa sa salamin, kaya matatanaw mula sa loob ang ganda ng beach. Wow! It looks amazing! Hindi na nagpaalalay si Ebony kay Dean at nauna pang bumaba at hinayaan mabasa ang paa ng tubig dagat hanggang sa makatapak siya ng buhangin. You like it? Maganda ritong mag-relax for a while. Alam mo ba na, dream house ko to? Gusto ko yung may bahay ako sa malayong isla, tapos ako lang ang nakatira. Ang ganda sa feeling, para kang tumakas sa magulong syudad. Para kang tumakas sa magulong syudad. Sabay na wika ng dalawa, kaya nagkatitigan sila. Umiwas ng tingin si Dean. Let's go inside. May pagkain dyan. Pinaluto ko sa caretaker ng bahay. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa loob. Nakahanda na sa lamesa ang iba't ibang seafood. Nalulula sa Ebony sa dami. Hindi naman natin yan kayang ubusin. My caretaker and his family can eat. Pagkatapos natin, para hindi sila masayang. Ano bang balak mo after? Can I swim? Yes. Parang batang nakangiti si Ebony kay Dean. Ikaw din dapat. Sabi mo, mag-relax, kaya tayo nandito. Ilang sandali lang, nang makapagbihis si Ebony ng kanyang white boho dress above the knee, ay lumabas na siya sa villa. Nabigla naman si Ebony nang makitang si Dean na tanging summer shorts na lang ang suot. Kitang-kita ang 4 packs of abs nito. Agad siyang umiwas bago pa man mapansin ni Dean. I think we should eat first bago ka mag-explore sa lugar. Don't worry, sasamahan naman kita so you can enjoy. Oo, sige. Bagyang nahihiya si Ebony at nag-init ang kanyang pisngi. All of this is just for a play. Pero pakiramdam ni Ebony, totoong-totoo ang lahat. Muli silang pumasok sa loob at naroon nga ang pamilya ng caretaker ng villa. Congratulations po! Masaya po kaming nakarating kayo ng ligtas. Maraming salamat, Mang Jun. Kain na po kayo para naman makapag-enjoy kayo bilang bagong mag-asawa. Mas lalong namula ang pisngi ni Ebony at natawa na tila nahihiya. Let's eat. Naupo si Ebony at nabigla pa siya nang lumabi si Dean sa kanya. Anong ginagawa mo? Umuupo. Pwede naman hindi ka umupo sa tabi ko. Like roon ka sa kabilang chair. Nagtataka si Dean kung ano ang nasa isip ni Ebony nang mapangisi siya nang may pumasok na ideya sa utak niya. Nakukonsyos ka pa sa akin? Mas lalo pang lumapit si Dean kay Ebony. No! Todo iwas naman sa Ebony. Ngunit wala naman na siyang aatrasan na iba. Kaya unti-unting lumalapit sa kanya si Dean. Lalo na ang katawan nito. Are you sure? Yes. Agad na napatakip si Ebony sa bibig niya nang biglang nilapit ni Dean ang mukha nito sa kanya na akala niya ay hahalikan siya. Rumihistro ang imahe sa isipan ni Ebony kung paano siya halikan sa labi ni Dean kanina sa kasal. Paano na lang kung sa labi iyon? Kakaibang kuryente ang mararamdaman at hindi niya lubos maisip. Natawa naman si Dean. Just eat in peace. Gutom na rin ako, Ebony. Pinagtitripan mo ba ako? No, but if that's what you think, it's fine. Lalo na at normal naman sa mag-asawa ang magbiruan. Unang nilantakan ni Dean ang grilled scallops. Pagkatapos ng tanghalian nila, saka naman sila lumabas. Naglakad sila sa dalampasigan patungo sa rock formation sa dulo ng isla. Hindi makapaniwala si Ebony sa ganda ng lugar. Para bang gusto na lang niyang tumira roon habang buhay. Do you like here? Oo naman, maganda, ang refreshing, tahimik
At saka, sariwa ang hangin. You can go here whenever. Even we're divorced. We still can be friends, if you like. Naupo si Dean sa lumang puno ng kahoy doon, kaya naupo rin si Ebony sa tabi nito. Tama lang na magkausap sila. Pagbalik natin sa city, you can continue your revenge. May mga nakahanda na. I tell everything you want to know about your stepmom at paano natin mababawi yung mana mo sa kanya, lalo na ang foundation. Really? Yes, I have plans. I always have plans. Ay, ang bad trip naman ng panahon. Singhal ni Ebony nang bigla na lang lumakas ang ulan. Let's go. Hinawakan ni Dean ang kamay ni Ebony at sabay silang tumakbo kahit tumalakas na ang ulan. Tila nag-e-enjoy pa ang dalawa at tila mga bata na natatawa sa buhos ng ulan. Huminto si Dean at binuhat si Ebony patungo sa dagat. Huwag! Malamig! Pero wala na itong nagawa nang tuluyan silang nabasa ng tubig dagat. Parang mga batang lumalangoy sa dagat kasabay ng ulan. Hanggang sa sila ay magsawa. Basang-basa silang bumalik sa villa at wala na ring tigil ang ulan. Nagkahiyaan pa ang dalawa kung sino ang mauunang gumamit ng nag-iisang banyo sa silid na gagamitin nila na bagong mag-asawa. Go on. Mauna ka na. At susunod ako. Nagkatitigan pa sila Dean at Ebony bago sumang-ayon si Ebony saka pumasok sa loob. Naghintay na lamang siya habang nagpapatuyo ng buhok. Past 2 hours na at hindi pa rin bumabalik si Dean. May kumatok sa silid nila at hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ano po yun? Pagbukas ni Ebony ng pinto. Nakahanda na pong pagkain. Nasaan si Dean? Nasa guest room po nagpahinga. Napakunot ng noo si Ebony. Why? Masama po ang pakiramdam. Pwede naman po kayong kumain at susunod daw siya. Sige po. Gustong puntahan ni Ebony si Dean, ngunit nahihiya si Ebony na hindi i-entertain ang inihanda ng mag-asawang caretaker, kaya kumain siya ng solo. Nagmadali na lamang siya. Gusto pa sana niyang tumulong sa paglilinis sa dining hall, pero sinabihan na lamang siyang magpahinga. Dumiretso siya sa guest room. Dean, pagbukas niya ng pinto, na wala man lang sumasagot nang makailang beses siyang kumakatok. Hala! Nang makita ni Ebony si Dean na nakapikit na nakahiga sa kama habang balot na balot ng kumot. Dean? Hindi sumasagot si Dean at nakakunot noo pa na parabang may nararamdaman. Nilagay ni Ebony ang kamay niya sa noo nito at sobrang init niya. Hindi ka pa kumakain? Ev, Dean, kumain ka na ba? oo, ikaw hindi pa. I can't. Masamang pakiramdam ko. Huwag kang dumikit sa akin at baka mahawa ka. No, you need me. May kailangan ka ba? Kukunin ko. It's fine. You need to take some rest. I'm sorry kung nagkasakit ako. Huwag ka nang magsalita. Diyan ka lang. I will prepare something. Kumuha ng mga kailangan si Ebony para kay Dean. Hot compress, gamot, at lalo na ang mga soup kung sakaling kailanganin ni Dean. Bumalik siya sa guest room para bantayan si Dean at nilagay niya ang cool fever sa noo ni Dean. Paminsan-minsan ay pinupunasan ni Ebony ang braso ni Dean para mababa ang temperature nito sa katawan. Nilalamig din si Ebony at kailangan rin niya ng kumot kung sakali. Kaya bumalik siya sa main bedroom. Naghanap siya sa mga cabinet at una niyang binuksan ang nightstand. Isasara niya na sana ito nang may pumukaw sa kanyang atensyon. Isang litrato. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Hindi nagkakamali si Ebony na siya nga ang dalagang naroon. Nakasuot pa siya ng private school uniform at isang binatang naka-t-shirt pampasok. Parehas na nakangiti at madungis ang muka dahil sa body paint. Sa likod nila ay isang program na nagaganap. Dean, naalala niya bigla kung ano iyon. That's the main event sport fest sa Bahay Ampunan na pinatayo ng mama ni Ebony. Simula pagkabata niya ay naroon siya.
Dumadalaw sila roon ng papa niya para sa mga bata. And then, nagkaroon siya ng kaibigan roon. Isang kababata. It's Dean. Kaya pala pamilyar kay Ebony ang binata na kahit na inis siya rito nung una nilang pagkikita. In her guts, magaan ang loob niya kay Dean. Naalala niya kung paano sila naghiwalay that one last time at hindi na niya nakita pa si Dean sa foundation. It's because may umampon na rito. Wala silang contact sa isa't isa. Dean was her best friend, first crush, and puppy love. I promise na ikaw ang papakasalan ko. Tandaan mo yan. Lalo at itaga mo dyan sa McDo fries na kinakain mo ngayon. Nag-echo sa isipan ni Ebony ang huling sinabi ni Dean sa kanya noong mga bata pa sila. Muling binalik ni Ebony ang picture at kumuha ng kumot. Bumalik siya sa silid kung saan nagpapagaling si Dean. Tinitigan ni Ebony si Dean. Hindi siya makapaniwala na muli silang magkikita sa ganitong sitwasyon. Iniisip ni Ebony na alam ni Dean na siya ang kababata pero hindi lang pinapaalala sa kanya. Dean found her. Why didn't you tell me? Lumapit sa Ebony kay Dean nang napansin niya nga tila ba nanginginig ito. Hindi na nag-alinlangan sa Ebony at saka pumasok din sa kumot na gamit ni Dean. For that, niyakap niya si Dean para mandang mabawasan ang lamig na nararamdaman nito sa katawan. Hindi alam ni Ebony kung anong oras siya nakaramdam ng antok habang nasa tabi si Dean. Kinabukasan, napadilat si Dean nang maramdaman niyang may nakayakap sa kanya at bahagya pa siyang nagulat nang makita si Ebony na sobrang lapit ng mukha sa kanya. He was mesmerized by her beauty. Tila ba ayaw niyang lumayo at umalis sa tabi ni Ebony from that moment. She was innocently beautiful. Bahagyang gumalaw si Ebony kaya muling pumikit si Dean para magkunwaring tulog muli. Lumayo si Ebony kay Dean nang magising siya. Muli niyang tinignan ang temperature ni Dean. Napangiti naman siya nang bumaba na ito. Umalis siya sa kama at nag-unat bago lumabas ng silid. Saka naman dumilat si Dean at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos mag-asikaso ni Ebony ay bumaba na siya sa kusina. Tulungan ko na po kayo. Kami na po, nakakahiya. Kaya ko naman po, kaya tutulong na po ako. Sige po at maraming salamat. Halos patapos naman na ang pag-aasikaso ng almusal nang pumasok ng kusina si Dina at umalis na rin ang caretaker. Okay ka na ba? Bakit ka bumangon? I'm fine, Ebony. Thank you. I know you take care of me last night. Naalala naman ni Ebony kung sino si Lynn sa buhay niya. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin kay Dina. What? Naring, you're welcome. You need to eat. Umalis yung mag-asawa at mamayang hapon na raw sila babalik at may bibilihin daw sa syudad. Oh, it's fine. Maupo ka na. Ako nang bahala. Naupo naman si Dean at pinapanood lang si Ebony na pinagsisilbihan siya. Isa-isang nilapag na Ebony ang pagkain para sa almusal. Let's eat. Kumain ka ng marami. Si Ebony na rin ang naglagay ng pagkain sa plato ni Dean. Hindi maiwasan na mapangiti ni Dean sa pagsisilbi sa kanya ni Ebony. Ako na. Inunahan ni Dean ang plato ni Ebony nang matapos na sila sa agahan. Ako na, kailangan mong magpahinga, kaya ako na. Nabawi naman ni Ebony at dinala na sa lababo. Kailangan mo rin naman ng pahinga ah. Nakipagtalo pa si Dean sa paghuhugas ng plato. Understandable naman dahil may sakit ka at baka mabinat ka. Ako na sabi. Shit. Nabitawan ni Dina ang plato sa lababo na puno ng tubig. Kaya nagtalasikan sa damit at mukha ni Ebony ang bula ng sabon. Sinamaan ng tingin ni Ebony si Dean kaya nagpipigil si Dean na huwag tumawa. I'm sorry. I didn't mean it. Paano ako makakapagpahinga kung nag-aalala ako sa'yo? Dahan-dahang pinunasan ni Dean ang mukha ni Ebony hanggang sa mawala ang bula sa mukha nito gamit ang kamay.
naiwan silang nagkatitigan na dalawa. Ebony is waiting na sabihin ni Dean na magkababata sila o tinatago lang talaga nito na hindi niya malaman. Dean, What? do we know each other? We're husband and wife. Tumango-tango si Ebony at umatras palayo kay Dean ng bagya. Is there any problem? Wala naman. Magpahinga ka na at ako narito. Makalipas ng ilang araw ay bumalik na muli sila sa mansyon. Naging abala sila pareho. Si Dean sa legal matters at si Ebony naman ay sa practice sa kanyang sasalihan na international fencing competition sa susunod na buwan. Hindi na ulit inopen ni Ebony ang tungkol sa nalaman niya kay Dean. She didn't want to force about it kahit na gustong-gusto niyang malaman. Lumabas si Ebony sa labas ng gym kung saan siya nagte-training nang mapansin niya nga wala pa ang sundo niya. Dean and her has talked about it na si Dean ang susundo sa kanya kahit nasaan man siya pupunta. Hindi siya pwedeng umalis na hindi si Dean ang sumusundo for safety purposes na rin. Mukhang wala pang asawa mo. Pwede kang sumabay sa akin. Uwi ka ng co-fencer niya na si Justin. Dati niyang manliligaw at madalas niyang kapartner sa practice. No, it's fine. Hihintayin ko pa rin ang asawa ko. Mausapan kami eh. Ikaw bahala. Aalis na sana si Justin nang muli siyang bumalik. By the way, I never thought na magpapakasal ka. Kasi ilang taon din akong nagpaparamdam sa'yo nun. Pero sabi mo, you hate a man. I guess. She's not your type. Nabigla si Ebony at napasulyap sa likod nang makita si Dean na nakatayo. Kanina ka pa dyan? Sorry, my wife. Sa malayo ako nakakuha ng parking. Kaya maglalakad pa tayo pupunta ron. Ano palang sinasabi ng kasama mo? Muling binalik ni Dean at Ebony ang atensyon nilang dalawa kay Justin na tila nahiya pa. There's just nothing. I have to go. You should buy. Mag-iingat ka. Tuluyang umalis si Justin. Let's go. Kinuha ni Dean ang mga dala ni Ebony at siya na ang nagbuhat. Where do you want to go? Or eat? I need to prepare for my competition. I have a strict diet. You can eat salad or salmon steak. Bago ko pala makalimutan, may importante ka bang pupuntahan bukas? Wala naman. Why? We should go sa press conference ng stepmom mo sa annual celebration ng foundation. We'll drop a bomb na makakasira sa reputation niya. Nagka-interes si Ebony sa kung ano yun. For what? You will never think kung ano yun. At kahit din ako nagulat. For sure on that reason, maaaring maibalik sa'yo ang foundation, pati ang mana. Really? Tomorrow? Yes, tomorrow. We will have some act and show. In the next day, maagang gumayak ang dalawa at halos mas maaga pa silang dumating kesa sa ibang guest, lalo na ang mismong CEO ng foundation na stepmom ni Ebony. Pagdating pa lang nila Ebony at Dean, agad silang nilapitan ng ilang media personnel, lalo na ang mga cameraman at photographer. Todong ngiti ang dalawa. Nangingibabaw ang pagiging elegancy and old rich ni Ebony. Samantalang napaka-powerful ng aura ni Dean that day. Kumusta naman ang buhay mag-asawa? Tanong ng reporter. As you can see, we are happy. Sabay ngiti ni Ebony. They are both wearing matchy color na black. Ebony feel the excitement, lalo na nang malaman niya. Halos mainis pa siya dahil pinaikot ni Konsolasyon ang ama niya, pero babawi siya. This day, mapapasa kamay niya na ang inaasam niyang mabawi na foundation. Ano naman po ang masasabi niyo about sa bagong may-ari ng foundation? Tanong ng reporter. Usap-usapan daw po na kaya hindi sa inyo binigay ang foundation dahil suwail ka raw na anak. Hindi na sinagot pa ni Ebony ang ilang katanungan dahil alam niyang hindi alam ng lahat kung anong buhay ang meron sila at ang katotohanan ng lahat. Ang CEO! Biglang sumigaw ang isang reporter nang dumating sa Konsolasyon. Mama! Lumayo si Ebony kay Dean
para makalapit sa stepmom niya. Bahagya pang nagulat si Konsolasyon nang biglang makita sa event si Ebony. Nakipagbeso-beso si Ebony sa stepmom niya nang makalapit. I didn't invite you. Bakit ka nandito? Pasimpleng bulong ni Konsolasyon. Oh, I invite myself. Still, I'm a legal peregrino than you, Mama. Umalis ka rito. Ngayon na. Gusto mo bang malaman nila yung totoong ugali mo pag umalis ako? Magugulat sila, bigla. And beside, gusto kong malaman kung ano ang naging takbo ng foundation nang ikaw na ang nakaupo. Congratulations, by the way. Lumapit si Dean at ngumiti kay Konsolasyon. Oh, I forgot to say, asawa ko nga pala si Attorney Borromeo. I think, naaalala mo naman kung sino siya. Ebony is really proud. Ramdam na ramdam ni Ebony ang inis ni Konsolasyon sa kanya. Excuse me. Mag-uumpisa na ang program. Just enjoy. Tuluyang umalis si Konsolasyon para iwan ang dalawa. Let's go. Ako nang bahala. Muling bumitaw si Ebony kay Dean. Tumiretso si Ebony sa loob patungo sa control system. Good morning po, ma'am. Oh, hi. May pinapasabi pala sa akin ng stepmom ko. Mali raw kasi ang naibigay niyang flash drive para sa presentation mamaya. Oh, heto. Dala ko yung bago. Mabuti naman po, ma'am. Actually, insure namin kung tama ba ang lahat. Buti dumating kayo for finality. Don't worry. Alam nila kasi na busy kayo at ako nang nagdala. Ito pala. Inabot ni Ebony ang flash drive na dala niya at inabot naman sa kanya ang original flash drive. We have special food for you. Pakihintay na lang. Nako, maraming salamat po, ma'am. Just little effort lang sa ginagawa niyo. Tuluyan ang umalis si Ebony sa control room. Wala namang nakapansin sa kanya dahil abala ang lahat at dumiretso siya sa basurahan para itapon ang original. Bumalik siya kay Dean na nakaupo sa front seat. Luminga-linga si Ebony at nang makita ang ilang muka ay tumango siya. Mga kasabwat sa araw na yon. Please welcome the First Lady of Hero Foundation, Konsolasyon Peregrino. Anunsyo ng host. Isang malakas na palakpakan ang sinagot ng mga ito sa hall ng foundation. Good day to all of you. Alam kong ito ang pinakahinihintay ng lahat. Pero gusto ko munang pasalamatan ng lahat. Lalo na ang anak ko na dumalo sa araw na to. Gusto ko muna siyang tawagin para samahan ako sa aking kaunting talumpati. Ebony, anak, halika rito sa stage. Napahawak si Dean sa kamay ni Ebony dahil biglaan ang lahat. It's fine, nandiyan ka naman kung ano man ang mangyari sa akin eh. Tumango-tango si Dean. Yeah, I'm always here for you. Umakyat si Ebony sa stage at tumabi kay Konsolasyon. I want to show right. Ipapakita ko sa iyo ang show. Ebony, gusto mo talagang napapansin ng lahat. Ganyan ka ba kadesperada? Pabulong na wika ng stepmom ni Ebony. Yeah, we will have a show. Sayong-sayo ang stage for today. Imbes na presentation ang lalabas sa screen, ay biglang lumabas ang ilang private photos sa Hotel de Konsolasyon kasama ang ilang binatang lalaki na kinakama nito gabi-gabi. Nagulat ang lahat, lalo na ang iba roon ay hindi na dapat ipakita. This is the plan. Lahat ng impormasyon na iyon ay nakalap ni Dean sa mga secret agent na nakilala niya. Lahat ng ebidensya na iyon ay magagamit ni Ebony para mabalik sa kanya ang nawala sa kanya. Lalo na ang sa namatay niyang ina. Kurap! Kurap! Sabay-sabay na sigaw ng ilang kasabwat nila Dean at Ebony sa event na yon na manggulo sa anniversary ng foundation. May mga dalang tarpaulin na may sungay na litrato ni Konsolasyon at sa kanila binato ng kamati sa stage pero nagkalat lamang ito. Stop it! Sigaw ni Konsolasyon para ipatigil ang slideshow.
hanggang sa makarating ang isang video sa loob ng mansyon nila Ebony. Alam mo na ang gagawin, attorney. Madali lang naman pikein ang pirma ni Don para mapasakin ng mana at ang foundation. Don't worry. Malaki ang swerte kapalit nito. At I can give you percentage shares sa company ni Don na mapupunta sa akin at 10 milyon para sa kabayaran. Pahayag ni Konsolasyon. Wala tayong problema dyan, madam. Kayang-kaya kong gawin yan. Tugon naman ng attorney. Dapat walang matitira sa nag-iisang anak niyang si Ebony. Sa akin dapat lahat. Aba, ilang taon ko rin hinintay na mamatay siya. Ako nag-alaga sa kanya. Sarap na sarap siya sa katawan ko. Tapos, walang mapupunta sa akin, kundi si anak niyang wala sa kanya sa loob ng maraming taon. Mabuting at namatay na siya. Agad na rumesponde ang mga security guard para paalisin ang mga ito. Pinagtulungan ng mga bodyguard na protektahan si Konsolasyon sa mga nagprotesta. Hindi alam ni Ebony ang video na iyon at kung paano tumawa roon si Konsolasyon sa pagkamatay ng kanyang ama. Lumapit siya rito at isang malakas na sampal ang iginawad niya rito habang naluluha ang mga mata niya. Demonyo ka talaga! Nagulo ang buhay ko nang dumating ka. Tapos wala kang respeto sa pagkamatay ng papa ko. Bababuhin mo pa ang pangalan ng foundation na tinayo ng ina ko. Pedophile ka! Hindi na nakontrol ni Ebony ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Agad na umakyat si Dean at lumapit kay Ebony. Let's go. Tama na yan. Okay na to. Hindi makapaniwala si Konsolasyon sa nangyayari na parabang gusto na niyang lamunin ang stage para mawala siya sa kahihiyan at mapanghusga na tingin sa kanya ng media at ng mga bisita. Naluluha ang mga mata ni Konsolasyon sa galit kay Ebony. Agad niyang inagaw ang baril na nakasukbit sa bodyguard niya. Sigawan ang lahat sa gulat. Agad na yumakap si Dean para takpan si Ebony. Dean! Walang hiya ka, Ebony. Hindi ako papayag. Nagagawin mo sa akin to. Guard! Guard! Imbes na protektahan si Konsolasyon ng bodyguard niya, ay pinigilan siya nito. 3 putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong hall, kaya mas lalong nagtagulo ang lahat. Nakayakap lang si Dean kay Ebony. Tuluyang naagaw kay Konsolasyon ang baril at pinusasan ng pulis na naroon sa event at nilabas doon na nagwawala. Kumalas si Dean sa mahigpit na yakap niya kay Ebony para tignan ito. Okay ka lang ba? Ang lakas ng kabang nararamdaman ni Ebony, hindi nila ito inaasahan. No, ikaw, okay ka lang ba? Mangyak-ngiyak pa ito. Hindi ka ba natamaan ng bala ng baril? No, I'm fine. We can go home and rest. Sila na ang bahala kay Konsolasyon. At least they know what is the truth about her. Tumangot-tango si Ebony. Don't cry, please. I'm just scared. I'm here. Hinalikan ni Dean sa noo si Ebony at saka muling niyakap. Pagkatapos ng event ay dumiretso na lamang sina Ebony at Dean sa mansyon. Hindi na muna bumalik si Dean sa trabaho niya. Sinamahan niya si Ebony. Alam niyang kailangan siya nito. Dumating ang gabi. Nagpapahangin lang si Ebony sa hardin nang makita siya ni Dean. Kaya tumabi si Dean sa kanya. Okay ka na ba? Okay naman na ako. I'm just thinking kung ano ang mangyayari sa susunod. I'll help you for the legal action, Ebony. Why are you really helping me, Dean? Because I'm your husband. Lumingon si Ebony kay Dean. I'm thankful na nandyan ka. Talaga bang dahil mag-asawa tayo, kaya mo ako tinutulungan? After this, we can separate our ways. We're not supposed to be in this relationship. I just want to help you because of your mom. Sinabi mo na yan sa akin before. Paano mo pala nakilala ang mama ko? It's because siya ang original na may-ari ng Hira Foundation. That foundation helped me na makakuha ng pamilya na kukup-kup sa akin. And I'm glad for that.
Ito lang naman ang balik ko sa lahat ng tulong na nakuha ko sa pamilya mo noon. Nothing else. Just when I found out that you are struggling about this at bumalik ka ng bansa, I was thinking na I need to do something. Dahil sa utang na loob? Nagawa ko ng part ko rito. Ebony, may problema ba? Napansin ni Ebony na tila ba may lungkot sa mga mata ni Dina. You know me from the past. I saw a picture sa nightstand. Ako yung bata na yun, hindi ba? Hindi nakaimik si Dina. Gusto na lamang niyang isekreto ang bagay na yun kay Dina. Dahil nahihiya pa rin siyang sabihin ang totoo niyang katotohanan. Why didn't you tell me? Okay lang ba sa'yo na ang asawa mo ay galing sa bahay ampunan? Yumaman lang ako dahil sa mga umampun sa akin at hindi dahil may tunay akong pamilya na mayaman. Hindi naman yun ang problema eh. I just want to know everything about you. Bakit mo kailangan ikahiyayan? Wala ka namang tinatapakang tao. Your promise? Pinangahawakan ko pa rin yun. Mga bata pa tayo nun. Naisip ko yun. Dahil akala ko madali lang ang lahat. Hindi pala talaga ganun ang buhay. Hindi ako nakapagpaalam sa'yo nun. Kaya gusto kong mag-sorry. I promise myself na gagawa ko ng paraan para bumagay naman ako sa'yo. At least for this, I did my promise to you. Napakasilan ka. Hindi maipaliwanag ni Ebony ang kanyang nararamdaman. Lumapit siya kay Dean at hinalikan ito sa labi na walang pag-aalinlangan. To show how she missed the guy in front of her. Bahagya pang nagulat si Dean. Ebony doesn't know how he controlled his feelings at magawa ang mga bagay na to para iparamdam kung gaano niya kamahal ang dalaga. Kahit noon pa man ay hindi nagbabago. Kumala si Ebony to see his reaction. Nagningning ang mga mata nila pareho habang nakatingin sa isa't isa. Bumaba ang mukha ni Dean sa mukha niya para pumuntay kay Ebony. Hinawakan ang magkabilang pisngi ni Ebony at hinalikan muli ang labi nito na puno ng pagmamahal. Natigilan sila nang bigla na namang pumatak ang ulan. Humiwalay si Dean at hinawakan sa kamay si Ebony papasok sa loob ng mansyon. Hindi niya binitawan si Ebony hanggang sa makarating sila sa kwarto ni Dean. Doon wala nang sabing hinalikan muli ni Dean si Ebony sa labi. Humiwalay si Dean kay Ebony na hingal. With the dim light and their mixed feelings, iba ang gabi na to para sa kanila. Can I? Ebony knows what Dean is asking for and she will give in. Yes please, Dean. Muling hinalikan ni Dean si Ebony, full of passionate and torridly, para bang hindi makahinga si Ebony. Naramdaman na lamang ni Ebony ang pagbagsak niya sa malambot na kama habang nasa ibabaw niya si Dean. Bumaba ang halik ni Dean sa baba at patungo sa leeg ni Ebony. Napapikit na lamang si Ebony. Hindi niya alam kung saan siya kakapit nang mapahawak siya sa mga buhok ni Dean. Nakikiliti siya pero doesn't want to stop Dean kung ano ang mahikang ginagawa nito para maramdaman niya ang mga bagay na yon. Kumawala ang impit na ungol mula sa labi ng dalaga. Muling bumalik si Dean sa kanya and looking at her face. I love you, Ebony. I love you all my life. Ebony caressed his face. I love you too, Dean. Can I marry you again, Ebony, my love? Yes, Dean. Todo ngiti si Ebony sa mabilis niyang sagot. Tila naiiyak pa si Dean, kaya pinunasan ni Ebony ang munting luha sa gilid ng mata ni Dean. They spent the whole night kissing and make love. Communicating in this way how they love each other. After that, maraming nagbago. Mas lalo silang naging komportable sa isa't isa. Inasikaso nila ang mga dapat bawiin ni Ebony kay Konsolasyon with the legal help of Dina. Umatan si Ebony ng board meeting ng foundation and kailangan pa rin idaan sa voting system ang kanyang pagkakaupo. Katatapos lang ng botohan ay kinakabahan si Ebony habang nasa labas naman si Dina. Kung ano man ang magiging resulta ay okay lang.
Ebony. Sa isip-isip niya, at least wala na kay Konsolasyon. Wala naman siyang problema sa kumpanya ng papa niya dahil automatically nang sumabog ang balita kay Konsolasyon ay agad na nailipat sa kanya. They reviewed the original last will at lahat ng iyon ay nakapangalan kay Ebony. Nasa kulungan ngayon si Konsolasyon laban sa patong-patong na kaso. This is the vote from the board, Mrs. Borromeo. The board would 100% yes for your throne as new owner and CEO of the foundation. Wika ng mismong acting chairman ng board. Hindi makapaniwala si Ebony. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi. Aalagaan ko po ang foundation na tinayo ng mama ko. Congratulations, Mrs. Borromeo. Lumabas si Ebony na maluha-luha sa board meeting. Napatayo si Dean nang makita si Ebony na umiiyak, kaya agad itong lumapit dito. What's happened there inside? It's okay. I'm still here, baby. No, I mean, I will be the next foundation owner and CEO of Hera. Bahagyang nabigla si Dean sa balita. Yumakap si Ebony sa kanya, kaya yinakap niya pabalik si Ebony. I'm happy for you. I know you can make it, babe. Thank you, Dean. Thank you talaga sa lahat. Hindi pa rin mapigilan ni Ebony ang kanyang pag-iyak. Everything is fine for them. Pagkatapos mabawi ni Ebony ang lahat kay Konsolasyon. Naging abala rin si Ebony sa mga sumunod na araw hanggang sa dumating ang araw ng elimination round na gaganapin sa bansa at kung sino sa mga ka-team ni Ebony ang dadalhin. Kung sino ang mananalo ang siyang dadalhin sa London for international competition. Nasa locker room si Ebony at ilang oras na siyang naghihintay sa reply ni Dean na mag-uumpisa na ang laban niya ng ilang minuto ni lamang. Sumakto na may tinatapos din si Dean na kaso. Habol ka ah. Ingat ka sa biyahe mo. Good luck sa case mo today. I love you. Ang huling chat na Ebony kay Dean bago siya napalingon sa coach niya. Ebony, halika na sa labas. Doon na tayo maghintay at mag-opening na ang ceremony. Susunod po ako. Iniwan na ni Ebony ang phone niya sa locker at saka lumabas. Maraming taong manunood, lalo na ang mga enthusiast ng sports na fencing. Habang si Dean naman ay lumabas ng court nang mag-anunsyo ang judge ng break. Kinuha niya ang phone niya para basahin ang huling messages na Ebony. Kung hindi lang dahil sa bago niyang hinahawak ang kaso, baka lumipad na siya patungo kay Ebony. Hey! Saad ni Henry. What's the matter, Mr. Zhao? Mukhang may laban ng asawa mo ah. I think mananalo naman siya dahil magaling siya. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Dina. How did you know about my wife? Tanong ni Dina. She's a fencer, Peregrino's only daughter. Sinong hindi makikilala ang asawa mo? Sikat din yun katulad mo. They say you and your wife are powerful couple. Wala bang titibag sa inyo? Makahulugang tanong ni Henry. Hindi umimik si Dina. Swerte ka nga eh. Hindi ko lang alam kung swerte siya sa'yo. What the fuck, Henry? Why? Sabay tawa ni Henry at lumapit kay Dean para bumulong. If I were you, drop the case. Hayaan mong manalo yung client ko this time. Kung gusto mo ba nga, maligtas ang asawa mo. Kinwelyuhan ni Dean si Henry, natatawa-tawa lang. Agad na nakakuha sila ng atensyon para pigilan sila ng ilang naroon. Nahila si Dean palayo kay Henry. Nakaramdam naman ng kaba si Dean. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, alam kong ikaw ang may kasalanan. Patawa-tawa lang si Henry habang pumapasok sa loob at inaayos ang damit niya na nagusot ni Dina. Bitawan niyo nga ako. Inis na inis si Dina kung paano pa ring attorney at lawyer ang isang yon. Kinuha ni Dean ang phone niya at muling nagdial. Tinatawagan ni Dean ang isa sa mga bodyguard na nagbabantay kay Ebony sa laban nito. Hello, kumusta na si Ebony, ang asawa ko? Okay naman po sir,
Matatapos na ang final round at mukhang siyang mananalo, sir. Good. Bantayan niyo siya ng mabuti. Be suspicious sa lahat ng taong nariyan sa event. Baka kung anong mangyari sa asawa ko. Bantayan niyo siya ng maayos. Masusunod po, sir. Kami na po ang bahala. Nang maibaba na ni Dean ang phone niya, ay muli siyang pumasok sa loob. Hindi nawala ang inis niya kay Henry na nakangisi lamang sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Dean makalipas ng 1 oras matapos ang kaso. Desisyon na lamang ng judge ang hinihintay nila. Napatalon na lamang ang pamilya ng biktima nang sabihing guilty ang suspect sa kaso. Dean knows na makikita na niya si Ebony. Maraming salamat po. You're welcome, ma'am. You can enjoy with your family. And I need to go to see my wife. Mag-iingat po kayo. Kinuha ni Dean ang briefcase niya at lumabas ng korte. Napahinto siya nang may tumawag sa phone at agad niyang sinagot ito. Sir, nasa ospital po si Ma'am Ebony niyo. Dinala po namin siya dahil may nangyari po. Parang huminto ang mundo ni Dean sa balitang nalaman niya na nangyari kay Ebony. Halos manghina siya habang papalakad sa parking lot. Nagtutubig ang mga mata. He was thinking na hindi pwedeng mawala sa kanyang muli si Ebony. He get hard and he pray hard just to prove himself na babagay siya kay Ebony. Hinahanap niya ito. Nakakuha siya ng pagkakataon at hindi niya gustong mawala ito muli sa kanya. Please, not my wife. Not my wife. Halos paliparin ni Dean ang kotse. Makarating lang sa ospital na natanggap niya sa isa sa mga bodyguard ng asawa niya. Agad niyang nakita ang isa sa mga ito sa lobby, kaya lumapit siya. Nasaan na si Ebony, my wife? Hindi ka po. Naroon po siya sa emergency room. Nakasunod lang si Dean all the time, hanggang sa makarating sila sa 5th floor ng hospital. Maraming tao at nakita ni Dean ang ilang sugatan sa wheelchair. May ilang umiiyak at mga nurse na nagmamadali. Ayun po, sir, si ma'am. Tapos na ata gamutin ang kamay niya. Pagsulyap ni Dean sa babaeng nakasuot pa ng fencing suit, duguan ang kanang braso dahil sa buti nitong damit at may benda. Agad na napalapit si Dean kay Ebony na mangiyak-ngiyak. Dean! Gulat na gulat si Ebony. What happened? Bakit ka may sugat? Ito ba? Daplis ng bala. May kasunod kasi na laro pagkatapos namin tapos nagkagulo nang hindi magkasundo sa score at desisyon ng judge. Malapit ako sa namaril kaya natamaan ako. Doon nagkagulo ang competition. But nothing else. I'm fine. Pero pansin ni Dean ang panginginig ni Ebony because of trauma. Ang gulo ng buhok nito at naluluhang mga mata. Niyakap ni Dean si Ebony sa sobrang pag-aalala. Thank God. Eras much worse ang nasa isip niya, pero hindi rin niya gusto na nangyari rito. I'm sorry. I'm not there for you. Okay lang po, gagaling din ito. Kaya baka hindi na muna ako makakasama sa international game. Kailangan kong magpagaling. 3 months ago, nang makapagpagaling si Ebony, ay saka naman sila nag-prepare ng para sa kasal nila. Nag-aasikaso rin si Dean sa pagpapatayo ng sarili niyang law firm, kaya hindi na muna siya humahawak ng kaso para mabantayan niya si Ebony at mas makasama niya na hindi siya nag-aalala. Nasa sementeryo sila para dalawin ang namayapang ina ni Ebony. Nang malagyan nila ng bulaklak at sinindihan ng kandila, nanatili na muna sila roon habang nakaupo sa picnic blanket. I think kung nabubuhay pa si Mama, she will be proud kung ano ang narating mo ngayon. Yeah, she will be proud. How I am handsome right now. Pabirong hinampas na Ebony si Dean. Yabang mo? Bakit? Hindi ba? Sabay tawa ni Dean. But she will be proud too. Nakinaya mo. Kahit wala na siya. She see how strong you are, my love. Tumingin si Dean sa pangalan na nakaukit sa lapida. Mrs. Peregrino, ako na po ang bahala sa anak niyo. Babantayan
at aalagaan ko po siya. And I'm thankful na kung hindi dahil sa inyo, sa tulong nyo, sa foundation, and bring this beautiful lady beside me, I am more than thankful for everything. I know my mama will accept us and your love to me, Dean. Sumulyap si Dean kay Ebony. I love you, and I'll stay beside you all of my life. Thank you for finding me. Thank you for saving me. Attorney Dean, I love you too. Everything happens for a reason. Kung talagang nakatakda talaga kayo, babalik at babalik kayo sa isa't isa. Kahit paghiwalayin pa kayo ng mahabang panahon, you will find your comfort place and home in a person you love. Makalipas ng 1 buwan, kinasal nga silang muli. They promise again each other sa harap ng altar na may iilang bisita na malapit lang sa kanila. Wakas.